Igan, pinag-aaralan ng mga otoridad kung palalawigin ang permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon sa gitna ng patuloy nitong pag-aalboroto. Igan, nandito tayo ngayon sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay, kung saan ito yung isa sa mga barangay na talagang apektado ng ashfall dahil nga sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Puspusan yung paglilinis ng mga residente rito ngayong umaga dahil nga puno pa rin ng abo itong kalsada at pati yung kanilang mga bahay. Kung makikita natin, yung kanilang bubong halos matabunan na po ng abo na working against the clock sila para malinis ito, maalis sa lalong madaling panahon dahil nga kapag tumagal, titigas yung abo, bibigat, mas mahirap tanggalin at dahil nga bibigat, baka raw bumagsak yung kanilang mga bubong. Pasok na! Nagmamadaling tumakbo palayo ang mga guest at tauhan ng hotel na ito sa Kamalig, Albay nung Sabado dahil sa dambuhalang buga ng abo galing sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Natabunan ng abo ang mga kalsada, sasakyan, motorista, pananim, pati mga hayop sa bukid. Hanggang kahapon, nagmistulang disyerto pa rin sa Kamalig. Bumuga muli ng abo ang Mayon, pati mga bahay, pinasok na rin ng abo. Halos zero visibility pa rin ang ilang kalsada. Akala namin ulan. Sa loob kami. Nang tiningnan ko sa labas, may mga buhangin pong mga maliliit na buhangin. Ay, hindi ito ulan. Ano? Yung Mayon. Tapos kumapal na po yung usok. Kailangan namin linisin kasi una-una, may pasyente po ako sa loob. Tapos may bata. Kailangan namin i-isolate yun. Linisin muna. Tapos, saan kami makakagalaw-galaw ng maigi? Si Nanay Amelia, nanginginig pa ang mga tuhod matapos daw niyang tumakbo palayo sa bumabagsak na abo. Lumikas siya kahapon kasama ang asawa at anak na person with disability. Kaya hindi ko naman maiwan. Kaya sabi ko, dapat umado na pumunta na dito. Dahil pagka maulit pa sabi ko, parang nawala na ako ng hininga. Tatsingin ng takbo ko. Takot na takot talaga ako. Matagal na, lagi na yan namin na-experience yan. Mahirap talaga pag nandyan ka sa Mayon. Makulimlim at balot din sa abo ang ilang bahagi ng Ginubatan. Malaking perwisyo yan. After yung anak ko, may asma yung pati. Mayroon asma. Palagi siya may mask. Problemado rin ang mga residente sa supply ng malinis na tubig. Kaya nagsasagawa ng water rationing at kinukumpuni na ang mga linya ng tubig. Pag summer, nagkakaproblema na kami, mas lalo pa ngayon. Mas maggrabe ang demand kasi nagpa-flushing and syempre ito yung mga fire truck natin doon ang kinukunan din yung mga sa fire hydrant. Malubha ang pinsalang dulot ng ashfall sa agrikultura ng probinsya. Hindi lang yung livestock, pati yung mga pananim. Lalo na yung mga palay. Ito ngayon ang medyo nag-worry ako dahil mataba na. Madali na yun nanihin. Ang ilang pananim na aanihin na sana ngayong linggo, hindi na mapakikinabangan. May mga initial reports na damage na. Lalo po yung mga vegetable, yung mga gulay na madaling maapektuhan. Sa barangay Anoling sa Kamalig, nabalot na ng abo ang mga sakahan. May mga alagang hayop nang namatay dahil sa ashfall. May iba pang nawawala. Mahigit 100 barangay na sa Albay ang apektado ng ashfall. Katumbas ng halos 200,000 individual ayon sa Albay Public Safety and Emergency Office. Mahigit 4,000 roon ang inilikas na. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inikutan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Kamalig at Ginubatan. Hindi pwede yung yagagigan sa tabi ng kalye. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, titigas lang yan, hindi mawawala yan. Diba? So, kailangan linisin, tubigan, hakutin. Magdaragdag ng personnel at mga truck ng bumbero para maklear ang abo sa kalsada at hindi bumara sa mga kanal. Nagpadala rin ng tulong ang mga kalapit na probinsya gaya ng Sorsogon at Camarines Sur. Nasa alert level 3 pa rin o magmatic unrest ang Mayon. Bawal pa rin pumasok at lumipad sa 6-kilometer permanent danger zone. Strongly discouraged ang non-essential travel malapit sa bulkan, batay sa abiso ng Department of Tourism.
Igan, sa latest bulletin na inilabas ng PHIVOLCS, mas kalmado na yung sitwasyon sa Mayon Volcano. May pagdaloy pa rin ng lava pero mas kaunti na yung mga naitalang volcanic earthquakes at volcanic tremors. At wala na rin daw pag-ulan o pagbuga ng abo. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa'yo, Igan. Bea, may napapasiba aktibidad ngayon sa Bulkang Mayon. Kagabi hanggang kaninang umaga, Igan, meron tayong nakitang mga usok at pagdaloy ng lava. Pero sabi nga ng PHIVOLCS ay mas kumonti, mas kalmado na kumpara nga nung Sabado na talagang malakas yung pag-agos o pagsaboy ng abo mula doon sa Bulkang Mayon. Meron ba silang inilikas na residente? Actually, Igan, nung Enero pa, marami nang inilikas dun sa 6-kilometer permanent danger zone kasi doon pa lang isinet na yung alert level 3 sa Mayon Volcano. Pero dahil nga iniisip nila na palawigin yung permanent danger zone to 7 kilometers, kahapon hanggang ngayong araw, may mga nadagdag na evacuees doon sa ilang mga nabisita nating evacuation center. Kamusta naman ang visibility niyan matapos ngang sila'y magkaroon ng napakaraming abo? Kahapon, Igan, nung pumunta tayo dito sa Albay, halos zero visibility pa rin sa ilang kalsada, gaya nga ng Kamalig Bypass Road. Pero ngayon, dahil nga tuloy-tuloy yung clearing operations ng mga otoridad at pati na rin yung mga residente, mas kumonti na yung abo sa daan. Ang problema, Igan, na nalilipat lang siya sa gilid. So ang sabi nga ng DPWH, hindi pwedeng sasabuyan lang ng tubig. Kailangan daw hakutin at ilipat sa disposal site na itinalaga ng provincial government ng Albay. Igan? Maraming salamat, Tatingar Bea Pinlac, live mula po sa Ginobatan, Albay.